Hello! Kumusta wonderful bookers all over YouTube? My name is Gerald. Welcome to another video. I'm back from the D. It's not dead. It's dengue. Isang linggo po akong inuga ng dengue, mga mimasor, at naloka ako dahil ang platelet counts ko naman po talaga bumababa ng 40. And I was like, oh my God, am I gonna die or what? And thankfully, I don't die. Salamat naman po talaga sa aking lola na talagang nag-asikaso sa akin all throughout the dengue journey. Also sa tawa-tawa leaves, sa talaga nga namang from 40 naging 260 ang aking platelets. Dengue, itawa-tawa leaves mo yan. Opo, totoo siya. Anyways, welcome to another video. This is going to be a book haul. Papakita ko lang sa inyo yung mga thrifted books na nabili ko sa buhay ko lately. Kasi ang dami ko palang nabili sa book sale na mga libro na hindi ko pa napapakita sa inyo. Most of these books are Harlan Coben and Tess Gerritsen. So let's go ahead and discuss all of them or show it to you. Okay. Kasi di ba ang mga binibili kong Harlan Coben, yung may mga colorful spine. Pero kasi lately, sabi ko parang ang dami ring mga Harlan Coben na hindi colorful yung spine. Pero sobrang interesting ng synopsis para sa akin. So, nung napunta ako sa book sale, I grabbed the opportunity. I bought those Harlan Cobens na interesting ang synopsis na worth 75 pesos. Umpisahan pala muna natin dito sa mga colorful spines. Harlan Cobens Deal Breaker, Harlan Cobens Caught, Harlan Cobens Drop Shot. These have colorful spines. Chinat ako ni Dave na nasa book sale siya, tapos marami siyang mga nakitang mga Harlan Coben titles doon. Kaya niya nalaman na nagko-collect ako nito dahil chinat din siya ni Neil na sinabi na i-contact nga daw ako because I am collecting Harlan Cobens with colorful spines. So thank you so much Dave and thank you so much Neil sa pag-feed sa aking obsession with collecting this colorful spines na Harlan Coben. These are part of the Myron Bolitar series. Hindi ko lang alam kung mga pang ilan sila. So far I have 7 titles yata or 8 ng Myron Bolitar series. So I'm just excited to collect all of them and read them from the beginning para makita ko yung progression ni Myron Bolitar as a detective. Next book na binili ko, most of these are Harlan Cobens na hindi na colorful yung spines. First one is itong Miracle Cure by Harlan Coben. In this story, we're going to follow a celebrity couple. Mag-asawa po sila. And then, magkakaroon ng mystery illness itong lalaki. Lalapitan niya itong isang doktor na nagngangalang Dr. Harvey na nakadiscover nitong Miracle Cure. But there's a problem, mga sisterette, dahil there is a serial killer na nag-hunt doon sa mga pinagaling ni Dr. Harvey. Nung sinimulan ko tong basahin, nakita ko author's note ni Harlan Coben na sinasabi niya na parang this is the second book na sinulat niya and all that. So, it has a lot of imperfection at hindi niya ito masyadong pinagtuudan ng pag-i-edit. So, he is apologizing already dito sa istorya na to. So, I'm so excited to find out kung ano ba ang nangyari dito. Pero I know, based on the Goodreads, na this will tackle HIV or AIDS as the mystery illness. Next naman is itong Hold Tight by Harlan Coben. Ito naman is all about parang parenting. We're going to follow our two main characters or our two parents, Tia and Mike, na meron silang 16-year-old son na lately nagiging distant and all that dahil na rin nagkaroon nito ng kaklase na nag-suicide. Because of that, gusto nilang malaman kung ano ba pinagdadaanan nitong anak nila. They decided to install a spy program sa computer ni Adam. Magugulat sila dahil makakatanggap si Adam ng isang cryptic message na nagsasabing, just stay quiet and all safe. I'm so excited to find out what will happen dahil mawawala din po si Adam dito. Sa pagkawala ni Adam, mahanapin siya ng kanyang parents and they will discover or they will unearth these secrets sa talagang namang something that could tear the family apart. Next one is Home by Harlan Coben. Ito naman, nagpa-intriga sa akin dito is sinabi dito na a son goes missing, a stranger comes home. Oh, this is also a Myron Bolitar thriller din pala. Pero hindi siya katulad ng spine binibili ko or kinokolek ko. So maybe I will find version na may colorful spine. Pero for now, this will do. Ayun. Okay, next book is Harlan Coben Win. This one, ang main character naman natin dito is yung best friend ni Myron Bolitar. In this story, mayroong lalaki na mamamurder sa kanyang apartment. And katabi ng kanyang body is a stolen masterpiece and also a leather suitcase bearing the initials WHL3, which is short for Windsor Horn Lockwood III. The case will be very personal and close to Win, so we will just follow kung paano ba niya isosolve itong case na to and all that. I got this for 75 pesos din. And the last Harlan Coben na nabili ko sa book sale is itong No Second Chance. So itong si Mark ay binarel at paggising niya patay na ang kanyang asawa at nawawala na ang kanyang daughter. Pero magkakaroon siya ng hope na makatanggap siya ng ransom note saying, "We are watching. If you contact the authorities, you will never see your daughter again. There will be no second chance." And Mark is very determined to save and find her daughter.
So, yun po ang ating susundan dito sa No Second Chance by Harlan Coben. So, all in all, I bought 8 Harlan Coben titles sa book sale. All of these are just 75 pesos each. Kaya naman, nawili ako bumili, dahil ang dami ring Harlan Coben titles sa book sale at ang mura pa. So, wala akong choice kundi kunin sila, iuwi, at ito na nga po, pinapakita ko sila sa inyo. Now, let's go to the other books. First is itong Tess Gerritsen's Body Double. Ito, I'm excited to have this kind of copy na color white dahil meron na rin akong katulad nitong copy na The Sinner by Tess Gerritsen. They have the same format. Ang mangyayari naman dito is Dr. Maura Isles, which is the pathologist in this story. Merong corpse na dadalhin sa kanya at magugulat siya dahil kamukhang-kamukha po niya yung corpse na yon. They have the same birthday and also they have the same blood type. Madidiscover ni Dr. Maura Isles na this girl na kamukha-kamukha niya is her twin sister. From there, Dr. Maura Isles will uncover all of these family secrets. Mapapatanong siya sa sarili niya na, tama ba na inungkat ko pa tong mga sikreto at mga information na to about my family? And then the next book na binili ko kasama itong mga libro na to is itong You Belong to Me by Mary Higgins Clark. By the way, itong Body Double ay nabili ko ng 60 pesos. So ito yung pinaka-expensive na nabili ko on that day. This is 140 pesos. Ang ganda pa ng cover niya, mga sisterette. And also, this is a mystery thriller wherein we're going to follow this killer who targets this lonely and insecure women. One of our main character up in here will be Dr. Susan Chandler na merong isang daily radio talk show at kukunin niya yung chance na bigyan ng awareness yung mga kababaihan about this killer. But then, hindi niya alam na siya at ang mga babaeng binibigyan niya ng awareness ay mapapahamak because this killer will start to target her and the people around her. Kind of exciting, stalking, killing kind of vibe. And then, pumunta kami ng Tagaytay at napadaan ako doon sa Bookchigo at nakakuha ako ng mga libro ni Tess Gerritsen. Yung mga libro na talaga ni Tess Gerritsen ang mga pinunta ko doon because ang hirap makahanap ng mga Tess Gerritsen books sa book sale. So, let me just go ahead at tanggalin itong mga tali na to. Okay, so natanggalin natin yung mga tali. We have now in here the 3 titles na nakuha ko sa Bookchigo. Doon sa Bookchigo, masasabi ko na medyo pricey ang kanilang mga libro. Because one Tess Gerritsen book costs 250 pesos. But they have a promo wherein buy 2 get 1, which is kind of good for me. Pero kung iisipin, 500 pesos for 3 Tess Gerritsen book is kind of still on an expensive side. Pero naisip ko na rin, bilang ang hirap maghanap ng Tess Gerritsen book sa book sale, okay na rin. First book that I have in here is The Killing Place by Tess Gerritsen. This one, sinerch ko siya sa Goodreads. Nakakaloka dahil iba yung kanyang title sa Goodreads. Hindi ko alam kung ito ba yung nauna or ito na ba yung revamped. This is another Rizzoli and Isles. Dito sa Killing Place, meron dito mga parang element of kulto and I love that. Our main character, Maura Isles, will drive through the area with a group of friends when they find themselves trapped in a snowstorm dito sa isang abandoned village. Then they disappear. So now Jane Rizzoli will go ahead and find Maura Isles and maluloka siya dahil makikita nila ang isang crashed vehicle wherein there are 4 badly burned bodies still inside. Can one of the corpses be Maura Isles? Excited ako sa kulto elements itong libro na to. The next one is Keeping the Dead by Tess Gerritsen. Ito naman, meron tong element ng history. They will discover a mummy sa basement ng museum in downtown Boston. And magugulat sila dahil nung in-x-ray nila yung laman ng mummy, makikita nila na may bullet doon sa bangkay sa loob ng mummy. I got these 2 books for 500, 250 each. So meron akong libreng libro which is another Tess Gerritsen, Vanish. This is just for 150 pesos. So nakuha ko siya ng libre. Oh, okay. This one is very interesting as well. Di ba nga si Maura Isles is a pathologist na may dinalang katawan para i-inspect niya, pero pagbukas niya ng body bag, itong beautiful woman corpse na to, biglang dumilat ang mata, mga sisterette. Now, very much alive, this woman ay dinala sa ospital, pero nakakaloka dahil ito nga po talagang woman na ito ay pumatay ng isang security guard with a cool precision. At isa nga po sa naging hostage nitong woman na to, na bigla na lang nabuhay, is si Jane Rizzoli. Now, who is this woman? Who is this hostage taker? What does she want? Yun po ang ating aalamin dito sa story nito, and together with Jane Rizzoli bilang siya ang naging hostage nito. So nasa kanya po ang susi kung para malaman kung ano nga ba ang gusto nitong babaeng ito. Malalaman niya lang yon if she survives the night. Grabe naman.
Okay, anyways, these are all of the thrifted books na nabili ko so far. Wala na akong mga librong nabili na hindi napapakita sa inyo. Lahat sila ay na-book haul ko na. I guess that is it for today's video, mga sister. Thank you so much for watching. Please mag-ingat kayo lagi. Huwag kayo magpapakagat sa lamok. Parang awa nyo na dalang hirap-hirap kung magka-dengue. At kapag meron kayong lagnat, magpa-hospital na agad kayo para malaman nyo kung ano ba talaga yung lagnat nyo. Kasi baka naman nag-self-medicate kayo, pero mali naman pala yung kinukure nyo. So, sobrang importante na magpa-hospital, mga sister, kapag may lagnat. Thank you so much for watching. If you enjoyed, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. And always remember to open that book and discover what magic is. See you again next time. Be safe, be kind. Bye-bye. Love you. Don't you wanna go outside?